Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Welcome back mga kaspiro, samahan niyo muli kami sa aming ginawang pamana. Dito pa rin yan sa bayan ng Dumaran, Poblasyon. Kasama natin si Ildin Manakpo at si Junil Gasita. Samahan niyo kami mag-claim ng biyaya na nakalaan sa ating ngayong araw. At nakasupong tayo ng puro sumamaw ng mga isda. Kaya let's go! Good morning mga kaspiro. Yun, dalawang pana yung dadalhin natin ngayon. Dahil kahapon, ang daming mga blue spine unicorn na pumapasok sa bato. At mahaba yung ating pana. May dala na rin tayong flashlight. Yun. Grabe. Maganda talaga ng pana na to. Thank you kay Sir Darius and family ng Canada. Maraming salamat po. Let's go. Maganda ang panahon. Kalmada, kaya samahan nyo kami. Kasama ko si Ildin Manakpo at si Junil Gasita. Insakto naman mga kaspiro, nang dumating tayo sa bangka ay malaki na yung dagat, kaya pwede na nating maibaba ito. Kaya naman hindi na tayo nagsayang pa ng oras dahil napakaganda ng panahon ngayong araw. So yun muna ako ng surot niyo po. At nung nakarating na tayo sa spot ay agad akong naghanda ng aking mga gear na ginagamit sa pagsisid. At simula sa taas pa lang ay nakikita ko na yung visibility mga kaspiro ay talaga namang napakalinaw. Kaya nagiging excited ako dito. Ganda ng panahon, sana makasumbong tayo ng biyaya. Agad akong nagload ng ating pana mga kaspiro dahil sa unahan lang nito ay dito natin nahuli yung malaking GT na stone shot natin. Maingat kong dinahandahan silipin yung crack ng bato na ito mga kaspiro, baka sakaling may laman sa loob. Pero sa pagkakataong ito ay mukhang wala dahil yung mga maliliit na isda ay nasa loob ng kuweba. Sa halip, isang Spanish flag snappers yung nandito. Hindi ko lang pinana dahil nga mahirap na, baka may GT na nasa loob. Kaya hinayaan ko na siyang lumabas at umabante na ako sa unahan para maghagilap ng ating isda na pwedeng mapana. Sakto naman yung aking pagdahan-dahan ng sisi dito dahil sa unahan ko ay mayroong 4 na pirasong GT. Galing sa mababaw ito mga kaspiro. Kaya lang masyadong nahuli o late reaction yung ating pagkalabit mga kaspiro. Nakatalikod na siya kaya hindi tinamari. Sayang, napakalaki pa naman. Yung ating unang kalabit ay sablay. Dala ng labis na panggigigil mga kaspiro. Naglo-load pa ako ng pana ko nung may dumaan na 2 golden trevally. Kaya yung isa kong guma hindi ko na nasabit. Agad na akong nag-dive dahil baka lumayo pa ito. Sayang naman kung hindi natin mapapana. Nasa malaking bato sila mga kaspiro, 2 piraso, dahil yung malaking bato na yon ay cleaning station ng mga isda. May mga isda kasi dito ng mga cleaner rust na nakakatulong sa kanila para linisin yung kanilang katawan. At mamaya-maya pa ay napansin na tayo nila, kaya sumugod na sila sa atin. Pareho ng laki mga kaspiro, kaya pinili ko na lang itong nauuna at dinikita natin ng gusto. Spearfishing live, wag pabayaan! Peace and love sa dagat man.
Matagal ko itong pinagmasdan mga kaspiro, pero talagang hindi niya iniwan yung kanyang kasama. Sakto nung pagtingin ko sa bangka natin ay papalapit na sila, kaya kinampayan ko na dahil meron tayong bakanting pana. Yung dati nating pana ay daladala ko ngayon. At para maingatan natin yung ating barrel, tinali ko na muna siya sa ating lubid para hindi mawala. Dinali-dali ko na itong kasayin mga kaspiro dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin umaalis yung kasama niyang badlon. Bilib din talaga ako sa isang badlon na ito mga kaspiro, hindi niya iniwan yung kanyang kasama kahit na nakikita niya na tayo na malapit lang tayo sa kanya. Kaya lang mga kaspiro, hindi ko napansin na wala palang buya yung aking pana. Labis ang pag-iisip ko na mahuli yung isang isda na kasama ng ating napana, pero hindi ko na naisip na yung pana pala natin ay walang buya. Kaya ito yung mga sumunod na nangyari. Sinubukan kong habulin mga kaspiro para mahawakan natin yung Dyneema, pero naubusan na ako ng hangin kaya lumutang na muna ako. Kaya lang sumabit yung flapper natin sa bato at sa kabilang dulo siya lumusot. Napakasayang. Ano, ako na buyak, lumusot ng isda. Lumusot ng isda sa Dyneema. Wala pala buya. Sayang. Rinig na rinig pa yung pasabog sa ilalim ng dagat mga kaspiro. Mayroong mga nagda-dynamite fishing dito sa area na ito. Kaya niretrieve ko na itong isda para mahuli na natin ito. Baka makabitaw pa ito. Ayan, ganito rin kalaki. Oh. Lumusot na, pana. Akong minutan yan. Mahigit 5 kilo rin ang badlon na ito mga kaspiro. Ibig sabihin kung nahuli pa natin yung isa ay nasa 10 kilo na yung isda natin. Ayan, dalawa sana. Ganun lang talaga mga kaspiro. Mayroong mga isda na hindi talaga para sa atin. Kaya umabante na ako sa bandang unahan at dito ay nagsagawa ako ng pag-ambush. Kasabay nun ay nag-fish call ako. Mayroong isda nang galing sa gawing kanan, isang red bass o yung tingalon, ahaan naman sa ibang tawag.
Nabigyan sana tayo ng tamang distansya mga kaspiro, kaya lang hindi ko nakalabitan dahil hinihintay ko pa yung magandang anggulo sana para sa video. At tuluyan na itong lumayo at bumaba sa malalim na part ng dagat. Sayang. Pagkatapos nito mga kaspiro, binalikan ko yung crack ng bato kung saan tayo naka stone shot nung malaking GT natin. Saktong pagsilip ko, dito na rin tayo galing kanina kung natatandaan natin mga kaspiro. Yun, mayroong isang malaking GT na nasa loob, kaya umatras ako at sinilip kong muli kung talagang hindi ako namamalik mata. Positive mga kaspiro, isang malaking GT yung nandito sa loob. Umatras na ako ng tuluyan mga kaspiro para makapaghanda sa susunod nating pagsisid dahil mayroon tayong isda na tinatarget dito. Tinandaan ko na rin kung saan ang direksyon ng isda at kung saan magandang anggulo siya papanain. Saktong papalapit na siya sa atin at na stone shot natin para sa pangalawang pagkakataon. Ingat sa dagat, wag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo galing kaibigan. Bigla lang siyang bumulusok sa buhangin mga kaspiro at nag-awas yung dugo sa hasang. Wag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang kalaban ng dagat natin, tingin mo. Kung gusto mo ng linis, Mahirap panain ng alanganin yung mga ganito kalalaking GT mga kaspiro, lalo na sa loob ng mga crack ng bato o ng kuweba, dahil malaki yung posibilidad na maputol yung ating dynama at makilo yung ating shaft. Sa mga hindi pa po nakapanood ng isang video natin sa crack ng bato na ito kung paano rin tayo naka stone shot sa unang pagkakataon, nasa previous video po natin yan mga kaspiro na may pamagat na mahigit 50 kilos. All in na po yun, lahat na ng huli namin pagkakasama na doon. spearfishing Joseph Agdon. Respeto sa tubig. Spearfishing lang, wag pabayaan. Peace and love sa dagat, man. Akala ko mga kaspiro magiging madali lang yung paghuli namin sa isdang ito, pero nahirapan kami nung tinatanggal na namin ito sa shaft dahil tumama sa matigas na parte ng buto sa kanyang ulo. Kaya naman kahit na nakasarado yung flapper ay hindi pa rin namin mabunot. Tara na, Brad. Spearfishing lang, wag abusuhin ang biyaya. Pagsimisig sa ilalim ng alon, wag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato, coral, isda sa paligid. Respeto lang, wag mong sirain, kapatid. Wag puro kuha, magtira rin naman. Para bukas, may babalik na karagatan. Ingat sa dagat, wag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo galing kaibigan. Ingat sa dagat.
Grabe mga kaspiro, napakaganda ng tama. Hindi halos mabunot sa shop ang isda. Ito. Anak ka. Labas sa plato yan. Diyan. Spearfishing live. Huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay. Kaya ingatan natin to, brad. Dito sa agos eh. Pag sumisid sa ilalim ng alon, Tagal yan. huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato, koral, isda sa paligid. Ano sa tati dito sa taas dito? Respeto lang, huwag mong sirain, kapatid. Huwag puro kuha, magtira rin naman. Ha? Para bukas, may babalik na karagatan. Uy. Sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo galing, kaibigan. Ingat sa dagat, huwag mong sayangin. Isda, Uy. buhay natin yan. Ingatan natin. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang kalaban ng dagat natin, tingin mo. Ito yung ating naging pangalawang isda sa araw na ito mga kaspiro, isang mamaw na giant trevally. Fishing Joseph Agdon, respeto sa alon, respeto sa buhay, yan ang direksyon. Pag marunong kang mag-ingat, tunay kang malalay. Pagkatapos nating maisipti na yung isda mga kaspiro, muli akong lumusong ng dagat para maghanap ng maiihaw dahil mag-aalas 2 na at wala pa kaming pananghalian. Saktong meron ako nadaanan ditong mga surahan mga kaspiro, kaya pinanaan natin ng isa at inihaw natin sa isla. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa tubig. Spearfishing live, huwag pabayaan. Sumenyas na rin ako sa mga bangkiro natin mga kaspiro para lumapit sila sa atin at makabara na tayo sa isla dahil talagang nagugutom na kami pare-pareho. Spearfishing live, huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay, kaya ingatan natin to, brad. Pag sumisid sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato, koral, isda sa
Ihaw muna tayo. Ihaw ka ngayon. Isla ng Kamangyan mga kaspiro. Nag-iihaw tayo dito ng surahan. Yun o. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang kalaban ng dagat natin, tingin mo. Kung gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, mararamdaman niya yung totoo, pare. Yeah. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa alon, respeto sa buhay, yan ang direksyon. Pag marunong kang mag-ingat, tunay kang alalay. Hindi kailangan bongga para maging bayani. Simple lang, huwag sirain ang kalikasan, pre. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan Malutong. galing kaibigan. Ingat sa dagat, huwag mong Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa tubig. Spearfishing life, huwag pabayaan. Peace and love sa dagat, man. Ingatan natin. Ingat sa dagat. Ingatan natin. Nanalo na mga kaspiro. Wala. Ubus. Bahagi lang na kain. Kabila wala. Na. Kaya. Sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Dito mga kaspiro, nagdesisyon akong balikan lang yung truck ng bato na nahulihan natin ng malaking GT kanina. Hindi pa kasi ako pwedeng magbaybay o mag one way ng Langoy dahil busog pa ako. Napakahirap pa. Mahingal kapag busog. Talaga namang napakasarap kasi ng ulam natin. Para sa pangalawang pagkakataon ng pagbalik ko dito ngayong araw mga kaspiro ay muli akong nakasumpong ng isang GT na nasa loob. Hindi nga lang kalakihan pero goods na ito. Mabilis ang pakiramdam ng GT na ito. Lumabas agad siya kaya umatras ako para kumuha ng espasyo sa likuran. Nang sa ganun pwede lang natin ihawi yung ating pana kung saan man siya manggagaling na direksyon. Simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, mararamdaman niya yung totoo, pare. Yeah. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa alon, respeto sa buhay, yan ang direksyon. Marunong kang mag-ingat, tunay kang alalay. Hindi kailangan bayani, simple lang, huwag sirain ang kalikasan. Pag ganun kalikot yung isda mga kaspiro, patsambahan na lang natin kung may stone shot o hindi. Pero hindi naman ganong kalakihan kaya hindi na ako nangamba kahit na hindi siya may stone shot. Ipinulupot niya yung ating Dynema sa loob kaya tinali ko na muna yung barrel natin para ma-retrieve natin yung isda. Pero ganun pa man ay hindi na tayo pinahirapan pa dahil kusa na itong lumabas at sumama ng maayos. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa tubig. Spearfishing life, huwag pabayaan. Peace and love sa dagat, man.
Spearfishing Joseph Agdon, tara na Brad. Spearfishing life. Huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay. Kaya ingatan natin to, Brad. Yeah, yeah. Pag sumisid sa ilalim ng alon, huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato koral. Maraming salamat kay Sir Darius Pamadeco Pistejo and family sa binigay nila sa ating invert na carbon. Maraming salamat din kay Bro Raymond Lau sa binigay niya naman sa ating wetsuit. Para bukas, may babalik na karagatan. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo kaibigan. Ingat sa dagat, huwag mong sayangin. Isda, hangin, buhay natin. Ingatan natin. Tapon ng plastic sa baybayin. Ito na yung ating pangatlong isda at huling isda para sa araw na ito mga kaspiro. Maaga kaming umuwi dahil yung isang spot na prospect ko sanang sisiran ay napakalakas ng agos, kaya dumiretso na kami dahil malaking biyaya na rin kahit papaano ay solve na yung ating panggastos sa araw-araw at malaking tulong na ito sa pamilya namin. Alright, salvage tayo sa guwan. Kalikasan, pre. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo galing kaibigan. Ingat sa dagat, huwag mong sayangin. Isda, hangin, buhay natin yan. Ingatan natin. Yeah. Spearfishing Joseph Agdon. Respeto sa tubig. Spearfishing life. Huwag pabayaan. Peace and love sa dagat, man. Ingatan natin. Spearfishing Joseph Agdon, tara na Brad. Spearfishing life. Huwag abusuhin ang biyaya. Dagat ay buhay. Kaya ingatan natin to, Brad. Sumisid sa ilalim ng alon. Huwag kalimutan kalikasan tong tahanan. Bato corals, isda sa paligid. Respeto lang, huwag mong sirain, kapatid. Samahan nyo kami sa palengke mga kaspiro. Alamin natin kung ilang kilo ang aabutin nito at kung magkano ang mababayaran. Para bukas, may babalik na karagatan. Ingat sa dagat, huwag mong kalimutan. Diyan tayo kumakain, diyan tayo galing kaibigan. Ingat sa dagat, huwag mong 5 te. Huwag magtapon ng plastic sa baybayin. Yan ang kalaban ng dagat na tingin mo. Kung gusto mo ng linis, simulan sa sarili. Pag nagmamahal ka sa dagat, mararamdaman mo yung totoo pare. Spearfishing Joseph Agdon, respeto sa alon, respeto sa buhay, yan ang direksyon. Pag Tatlong piraso mga marunong kang kaspiro. mag-ingat, tunay kang alalay. 91. Kailangan bongga para maging bayani. Simple lang, huwag sirain ang kalikasan, pre. Ingat sa dagat. Magandang gabi po mga kaspiro, shout out po tayo. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta at walang sawang nanunood sa ating araw-araw na ginagawang pamamana. Maraming salamat kay Ronald Dimbudo, ganun din kay
Romel Navarrete, Pen Expert One Life History, shoutout din kay Michael Oria at sa asawa niyang si Marika Oria ng Eastern Samar, ganun din kay Eduardo Yunson, maraming salamat din. Jonathan Recto, shoutout din kay J. Mark Romano ng Quezon Province, ganun din sa Romano at Dato Family. Kay Celi Sadya, shoutout din kay Placedo, maraming salamat po. Kay Jenny Somo Okran Kudo, ganun din kay Christian Baliyong, maraming salamat din kay Arsenio Capo, ganun din kay Elmer Marcon, shoutout po. Kasalong TV, Joel Antonio, maraming salamat po. Louis J at Espiron Family ng Silay City, Negros Occidental, maraming salamat din kay Cesar Rableng. Erwin Lobin Malayan, maraming salamat din. Spartan, ganun din kay Erwin Pilangiano, maraming salamat din. Kay Cristituto Kawaling, Gloria Vidal, Modesto Paul, Jude Oliva at Denise de la Cruz ng Naik, Cavite. Kawan Heart TV, maraming salamat din. Kay Binroyo, shoutout po. Ganon din kay Fernando Lacasandeli, shoutout din kay Baltasar Perdes. Edi Muradas, maraming salamat din. Shoutout daw kay Philippine Navy Nunong Andesa ng Cavite. Maraming salamat din kay Alex Bag, Johnny J. Rubin Lara, ganon din kay Rini Alici ng Pasay City. Rapi Spear Fishing, Julis Ortonero, maraming salamat po. Levi Eugenio, maraming salamat din. Kay Danilo at Jods Prince Adalim, Yupit Kahildo, shoutout po. Roberto Patalagsa, Rebel Dogs, ganun din kay Shiny Huerte, maraming salamat din kay Juleto Cuesta, Bon Portales, ganun din kay Joel Kaibog, Marcelo Bernaldez, Jake Abener for Fishing, kay Rinaldo Tabalba, shoutout po. Watching from Mindanao, maraming salamat din kay Giovanni Joseco, Father and Son Fishing TV, Armando Soberdes, at Sammy Anas Mariones, maraming salamat din kay John Soria, ganon din kay Mauricio Puas and family ng Camiguin Island, at kay Ma'am Dimple Lim. Ayun, maraming salamat po mga kaspiro. Kita po tayo sa susunod nating video. Ingat po tayo palagi.